At ngayon, grabe ang tindi na talaga ng mga spoilers ngayong araw, posibleng ito na yung pinakamadugo at pinaka-nakakasakit na chapter sa buong God Valley flashback arc, parang nakakalungkot ito at medyo masakit pa rin. Ang main highlight ng spoilers ngayon ay si Rox D. Zebek mismo, na ngayon ay dumadaan sa isang nakakalungkot na transformation. So, pag-usapan natin si Rox D. Zebek. Sa panel mismo, sinabi niya na si Davy Jones daw noon ang hari ng mundo. Astig na idea, di ba? Pero, ang importante dito ay opinion lang ito ni Rox. Wala pa tayong confirmed proof, kaya hindi natin kaagad pwedeng i-take for granted. Pero ang interesante kasi, nagpapakita ito ng kasaysayan noon, may mga tao noon na maaaring sobrang powerful, halos kontrolado nila ang buong mundo, at halos may influence sa mga isla. Ngayon, isa sa pinaka-importanteng tanong, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng King of the World noong Void Century 2 na? Sa ngayon kasi, ang alam natin kung nakaupo ka sa empty throne, at ikaw ang namumuno sa world government. Pero noong panahon ni Davy Jones, wala pa ang world government, wala pang empty throne. So baka ang ibig sabihin noon ay simple lang, ito ay marahil namuno siya sa maraming isla, parang territorial control o parang Yonko sa current era, o baka isa siya sa mga nagtatag ng world government bago pa dumating si Imo. Maraming posibleng interpretasyon dito, at lahat ay worth it para ating talakayin. Isa pang nakakatawag pansin sa panel, tinanong ni Rox si Imo, sino ang mas kinatatakutan mo, si Davy Jones o si Joy Boy? At alam nyo ba ang sagot? Wala, hindi sumagot si Imo. Nakakatawa, pero may depth ito, pinapanatili lang ni Imo ang mga sikreto, at sa final saga, natural lang na pipiliin niyang huwag magbigay ng info. Pero kung i-analyze natin, pwede rin nating i-interpret ang dynamics, na si Davy Jones ay parang historical threat sa kanya, si Joy Boy naman ay parang symbolic o legacy threat sa kanya. Kaya, ibig sabihin sa tanong ni Rox, pareho silang malalakas sina Davy Jones at Joy Boy, na hindi dapat baliwalain at dapat seryosohin. Sa panel, bago tuluyang maging demon si Rox, makikita pa rin na lumalaban siya. Pagkatapos, napunta ang atensyon ni Rox kay Garp at Roger. Sa huling bahagi ng chapter, makikita ang 2 versus 1 battle. Kung babalikan natin ang sinabi ni Sengoku, sinabi niya noon na si Garp at Roger ay nag-team up laban kay Rox at sa kanyang crew. Pero hindi pa natin nakikita ang crew niya, pero pwede pa rin ito na baka mga malalakas o key players sa world na kasama niya. Ngayon, may konsepto pa din tayo na lumilitaw, ang Domi Reversi. Pwede ring gamitin ni Imo ang ability na ito tulad ng ginawa niya kay Rox. Pero paano ba talaga ito gumagana, hindi pa rin malinaw, pero may theory tayo niyan, hanapin nyo lang sa mga previous videos ko. Ang interesting dito, nagbubukas ito ng discussion sa mechanics ng power sa manga, at pwede natin i-relate sa iba pang mga logics. May isa pang critical point, nakipaglaban si Rox kay Garp at Roger dahil nabigo ang kanyang misyon na patayin ang kanyang asawa at anak. Dito na pumapasok si Kuma, na nasa isla pa rin pala. Ginamitan niya sina Ares at Teach ng kanyang Devil Fruit power para makatakas, at sa unang tingin, gaya ng ginawa niya sa Straw Hats, at akala natin natapos na ang role ni Kuma nang iligtas ang 500 tao at umuwi. Pero hindi, dahil nandoon pa rin siya at sinagipang dalawa, nakaligtas pala si Ares noon sa God Valley nang walang sugat. Ngayon, ang tanong, buhay pa kaya si Ares hanggang ngayon, o namatay na? Mahirap yan sabihin. Kung wala na sa isla, pwede siyang mabuhay, pero kung hinahanap siya ng God Knights, baka maharap siya sa panganib. At syempre, hindi lang basta-basta mamamatay kaagad, at kung mamamatay man, dapat ay significant ang dahilan. Kaya 50-50 pa din ang chance niya na mabuhay. Nandoon si Teach at Kuma sa isla, nakita na ba natin silang dalawa dati? Noong Marineford, parehong nasa panel, kumakain kasama ang ibang warlords. Maganda sana ang eksena, pero sa timeline, hindi sila nagpalitan ng salita. Kasi marahil ang Kuma na nakilala ni Teach noon, ay robot Kuma na, hindi yung tunay na Kuma. Kaya kahit siguro, na gustong magpasalamat ni Teach, hindi niya na talaga makikilala ang tunay na Kuma. Para sa mga readers, may dagdag itong layer ng tragedy at foreshadowing sa kwento. Si Rox naman ay nagtatanong kay Imo tungkol sa dalawang malalakas na nilalang sa kasaysayan, si Davy Jones at si Joy Boy. Sino ang mas malakas, sino ang mas kinatatakutan, at si Imo, hindi sumagot. Pinapakita nito na kahit sa final saga, may misteryo at tension pa rin sa mundo ng One Piece. Ang importante dito, ay nakakakita tayo ng pattern, sina Joy Boy, Davy Jones, Luffy, Blackbeard, at pati si Kuma, lahat ay magkakaugnay sa kasaysayan. Saludo ako kay Kuma, dahil sa pagliligtas niya sa maraming kritikal na pangyayari, sina Luffy sa Sabaody, at nakaligtas rin sina Ares at Teach, kaya parang itinadhana talaga si Kuma para sa prutas na iyon.
At ngayon lang, may karagdagan na naman tayong hints. Ayon sa mga hints ng chapter, sinubukan ni Rox na labanan ang Domi Reversi na ginamit sa kanya ni Imo, pero habang nilalabanan niya ito, unti-unti pa rin siyang nag-iiba. At dito nagsimulang pag-usapan ng fandom na tuluyang naging demonyo na talaga si Rox, hindi lang sa anyo, kundi pati sa diwa. Sa umpisa pa lang ng chapter, pinakita na kung gaano kalupit si Rox D. Zebite. Ang mga dati niyang kasamahan, sina Big Mom at Kaido, ay literal na tinalo niya. At hindi lang basta tinalo, parang denomination talaga. Ito yung moment na makikita mo kung bakit natakot ang buong mundo sa pangalan ni Zebite. Di pa man natin alam kung nasa na si Whitebeard dito, pero marahil ayaw niya siguro na atakihin ang kanyang sariling kapitan kaya siya nawala bigla. Alam naman natin si Whitebeard, di ba? Habang nangyayari ang kaguluhan, si Kuma naman ay kumilos. Ginamit niya ang Nikyo no Mi para iligtas sina Ares at Batang Teach, at pinalipad para makatakas gaya ng ginawa niya sa Straw Hats. Tapos dito napapasok yung pinakamatinding part. Imo reportedly ordered Rox to kill everyone on the island. Grabe sinugo lang ni Imo si Rox na patayin lahat ng tao sa God Valley. Walang pinipili, civilians, pirates, o kahit marino. Pero ang malupit dito, nilabanan daw ni Rox ang utos. Ayaw niyang maging sunod-sunuran, at sa proseso ng paglaban niya, parang may puwersang pumasok sa katawan niya hanggang sa naging demonyo siya. At ngayon, hindi lang ito physical transformation parang representation din ito ng pagkawasak ng kanyang will. At dito, dumating ang nakakalungkot na bahagi, bago siya tuluyang lumunin ng dilim, hiniling niya muna mismo ni Zebite kina Roger at Garp na tapusin at patayin na lamang siya. Grabe to, kasi kahit demonyo na siya sa panlabas, may natitira pa ring tao sa loob niya, iyon ang masakit kasi makikita mo, hindi lang siya kontrabida. Isa rin siyang nilalang na biktima ng sarili niyang paniniwala. Kaya kapag iisipin mo, baka hindi lang basta masama si Rox, baka isa siya sa mga unang di na tumangging yumuko kay Imo. At syempre, ito na ang pinakamalupit na tagpo, si Roger at Garp, nagsaanib puwersa laban sa demonyong anyo ni Rox. Ang bigat ng eksenang to, hindi lang dahil sa tindi ng labanan, kundi dahil alam nilang si Rox ay hindi tunay na kalaban. Nakikita nila na andan pa rin yung dating kapitan sa loob, na pilit lumalaban sa kontrol ni Imo. Kaya siguro bawat suntok, bawat tama dito, ay hindi lang basta para tapusin ang laban, kundi para iligtas siya sa sarili niyang kapahamakan. Ang pinakamasakit lang talaga doon, ay lumalaban ka hindi para manalo, kundi para tapusin ang paghihirap ng taong minsan mong itinuring na kakampi. At kung titignan natin ito sa mas malalim na anggulo, ito rin yung sandali na tumatak sa pagkatao ni na Roger at Garp. Dito siguro nagsimula yung respeto nila sa isa't isa, yung uri ng koneksyon na hindi na binibigkas, pero ramdam hanggang dulo ng kanilang buhay. Abangan po ang full chapter guys, sobrang lupit nito, hindi lang ito labanan ng mga halimaw, kundi labanan ng paniniwala kung ano ba talaga ang tunay na nadahilan. Bago tayo matapos, may balita rin sa anime, mula 2026, magiging seasonal ang One Piece, 26 na episodes bawat taon, hati sa 2 parts, 13 sa first half, 13 sa second half, maganda ito para sa pacing, animation quality, at para makapagpahinga din ng mga animators, para mas malino at maayos ang kwento sa screen, at dyan nagtatapos ang boot natin sa chapter 1164, abangan po ang full chapter.